Nasa kanya-kanya ng mga bahay na ang mga pamilya at ready na sa pagdiriwang ng Pasko. Pero para sa marami nating mga kababayan, darating at lilipas lang ang Kapaskuhan nang wala silang matutuluyan. Isa ang Pilipinas sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa Southeast Asia. Sa kabila nito, nananatiling malaking hamon ang krisis sa pabahay. Tinatayang 4.5 milyong mga homeless na Filipino sa bansa at malaking bahagi sa bilang na ito ay mga bata. As of 2022, nasa 6 na milyong bahay ang kailangan para mabigyan ng sapat na shelter ang mga ito. Marami ang mga dahilan sa likod ng krisis na ito kasama na ang kawalan ng hanap buhay, karahasan sa loob ng tahanan o yung tinatawag na domestic violence at ang pagkawala ng matitinhan sanhi ng kalamidad. May mga non-government organizations na ito ang pangunahing misyon katulad ng Habitat for Humanity at Gawad Kalinga na naglalayong mag-provide ng affordable housing. Kabalikat sila ng pamahalaan sa mga programa nitong Balik Probinsya at Bagong Pag-asa na tumutulong naman sa pamamagitan ng relocation assistance. Hindi lang sa Pilipinas ganito kabigat ang problema sa pabahay, kaya kasama ito sa 17 Sustainable Development Goals o SDG ng United Nations. Paano magiging sustainable ang anumang solusyon sa homelessness? Hindi lang sa pamamagitan ng pagtatayo ng bubong na masisilungan kundi sa pamamagitan ng tunay na malasakit para matiyak na walang matutulog sa kalye sa bawat gabi. Mahalagang kasama sa plano ang pag-ibig sa kapwa. Ako si Heidi Bernardo Sampang. Ito ang Pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Narito muna ang ilang mga development na naibalita ng FEBC Network News na may kinalaman sa krisis ng pabahay. May ulat si JL Magracia. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Tumanggap kamakailan ng mga food packs at iba pang tulong ang mahigit na 250 mga Filipinong walang tirahan. Ang tulong mula sa Lingap at Alagang Bayanihan for All o Love for All, Christmas for All. Ginanap ang proyekto nitong Lunes, December 18 sa Josefa Bella Center sa Mandaluyong, kung saan pansamantalang nanunuluyan ang 253 na mga homeless na benepisyaryo. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., hindi ito minsanang gawain lang kundi pagtulong ng pamamatagalan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Paliwanag naman ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chairman Romando Artes, bukod sa pagkain, nakatakdang tumanggap din ang mga homeless na mga individual na healthcare, social services at livelihood assistance. Samantala, kasalukuyang pinag-aaralan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang posibilidad na magamit ang mga lumang isolation facilities bilang pabahay sa mga taong sa kalye lang natutulog. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, 76 residential care facilities lamang ang nasa pangangasiwa ng kagawaran at nangangailangan ang planong ito ng dagdag na mga pasilidad. Sa ngayon, kinakausap ng DSWD ang Department of Tourism at Bases Conversion and Development Authority para magamit pansamantala ang mga isolation facilities sa ilalim ng kanilang pangangasiwa para sa mga homeless na individual hanggang makabalik sila sa kanilang mga probinsya. Tiniyak naman ng DSWD na may naghihintay na tulong pang-ekonomiya ang mga individual na ito sa pag-uwi nila. Sa Bicol, nakapagpatayo ang organisasyong Angat Buhay ni dating pangalawang Pangulo Atty. Leni Robredo ng Angat Buhay Village sa Camarines Sur. Ito ang ika-4 na housing projects na samahan sa naturang bayan. Ayon kay Atty. Robredo, sa tulong ng ating mga partners, nakapagpatayo tayo ng 36 housing units para sa mga pamilya sa Sabang. Bunga ito ng partnership ng Angat Buhay with Calabanga LGU, tanggapan ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabi Bordado, University of Nueva Cáceres, Assisi Development Foundation, Boys and Paints Philippines, Tanging Yaman Foundation, at Pilipinas Shell Foundation Inc.
Ako si JL Magasya para sa Pagsusuri. Ano ang mukha ng isang sustainable na solusyon sa homelessness sa Pilipinas, partikular sa mga bata? Kilalanin natin ang isang NGO na may misyon na bigyan ang mga street children ng tahanang hindi lang may haligi at bubungan, kundi pag-aarugang may pagmamahal. Ang Redeemer Homeless Mission sa panayam ni Maan Primero. Magandang araw, ito pa rin ang ating programang Pagsusuri. Maraming usaping panlipunan sa Pilipinas na dapat nating talakayin o pag-usapan. Pero ang ating makakasama ngayon ay mas piniling bigyang pansin at pagtuunan ng pansin ang mga bata sa lansangan o yung tinatawag na nating street children. Kasama natin ngayon ang founder ng Redeemer Homeless Mission na kilala dati sa pangalan ng Papburi sa Quezon City, na si Miss Camille Dowling. Magandang araw po sa inyo, Miss Camille. Magandang araw, man. Thanks for having me. Ma'am, sa maraming usaping panlipunan po, bakit nahilig o napagtuunan po ninyo ng pansin ang pagbibigay ng tulong para mabigyan ng masisilungan yung mga kabataan sa lansangan o yung mga tinatawag nating street children? Feeling ko hindi naman talaga kami pumili. Si Lord yung pumili. Nung meron pa kaming Popbury store, yung popsicle shop namin, kada gabi binibigyan namin yung mga kids ng mga food na hindi nabenta. Tapos parang pinag-grow lang ng Panginoon yung ministry. So nag-obey lang kami. Siya pumili. And talagang we are living our best life with them here in Caloocan, Tinambak. Pwede po ba ninyo ikwento sa amin kung paano po nagsimula itong mission ninyo? Sure. So, nung pandemic, sabi ni President Duterte mag-close lahat ng stores, di ba? So, yung little bakery namin called Popbury, nag-close kami, tapos binuksan namin para i-house yung mga homeless na binibigyan namin ng pagkain. So, may parang building sa likod na ginagawa na 3 stories. So, binuksan namin, the first night may 8 na homeless, tapos nag-increase hanggang naging 70 a night na natutulog dun. Tapos may mga stations, di ba kasi COVID. So, maliligo sila, may bago silang clothes, ganun. So, after 9 days, we were serving. Tapos pagkatapos nun, shutdown kami ng barangay, linagay sila sa Quezon City circle. Tapos doon, nag-feed kami ng over mga 300 na mga homeless for the years of the pandemic. So, ang daming tumulong talaga. Minahal kami ng community namin doon. So, dati, adults and kids. Tapos ngayon, fully kids lang, homeless children. So, ang ginawa namin, sumunod din kami, nag-obey kami sa Panginoon. Pumunta kami sa Caloocan, Tinambak, bumili si Lord dito ng 6 hectares by the beach. Wow. So yun yung simula ng story namin. Ma'am, sa pagsisimula ninyo, nandito kayo sa Metro Manila, no, sa Quezon City. Ano po yung difference ng nararanasan ninyo na nagsisimula kayo sa pagtugon sa mga kabataan na walang masisilungan dito sa urban, kumpara po ngayon na nandiyan na kayo sa probinsya? Sobrang daming difference. And kung pwede ako maging honest, 'di ba? Kasi bilang mga alagad ng Diyos, kung hindi tayo honest sa mga nakikita natin, hindi kasi magbabago. So, kung pwede ako maging honest, one difference is na nung nasa QC kami, yung mga homeless namin ayaw bigyan ng ID. Sabi nila may 6-month rule. Kung papasok na yun ng trabaho, kailangan nyo ng ID ngayon na. So, ayaw nilang gawin yun. Nahirapan kami doon. Nahirapan din kami kasi Mayor Joy nag-promise ng mga birth certificates. Tapos, inikot-ikot lang kami from office to office ni Mayor Joy. So, kahit isang birth certificate, hindi namin nagawa. Nahirapan din kami kasi yung mga rugby, alcohol,
a lot of the addictions malapit sa amin. Kasi syempre malapit din yung ibang parents. So nahirapan kami dun kasi hindi mo makontrol yung shabu, yung rugby down the street. Nahirapan kami dun. And then, nahirapan kami also sa cost kasi sa Manila lahat bayad, diba? So, Yes. nahirapan kami dun. So, nung sinabi ni Lord, obey, sabi na, let's just go. Sabi namin, sige, Panginoon. Diba? When the God of the universe calls you, sagot namin, yes, Lord. So, pinadala kami dito, bumili siya dito, and nag-obey kami. And it is the best decision na ginawa talaga. One main difference, isang malaking difference dito is naglalakad sila sa school. And hindi kasi mabayaran yun, hindi ma-turn back yung time, diba? So, yung chance nila na maglaro and to be children, na walang daming mga distractions at kasalanan around, na walang temptation, masyadong temptation ng kasalanan as kids. Magandang lugar para i-flourish sila. Ma'am, nabanggit nga ninyo yung differences nung urban at saka provincial settings. Ano po yung inspirasyon pa ninyo na maibabahagi sa atin? Sigurado po meron pa kayong kasing mga inspirasyon or mga naranasan na para ipagpatuloy itong klaseng advokasya na ito. Dahil alam po natin na hindi naman po ito madali, katulad po ng mga nabanggit ninyo. Ano pa po yung iba pang hamon na kinahaharap ngayon ng Redeemer Homeless Mission? So, yung inspiration lang yung chance na i-serve ang Panginoon. Siya talaga yung end all and be all, right? When Jesus died at the cross para sa mga kasalanan namin, it is napakalaking sakripisyo. So, yung everyday po namin, napakaliit sa pag-honor sa kamatayan ng Panginoon Jesus. So, siya ang inspiration namin to do lahat ng ginagawa namin day in, day out. And also, kind of back sa question mo, talagang pinapakita ni Lord na tama yung pag-obey. Nararamdaman namin siya eh. So, yung presence ni Lord, yun yung talagang gift and inspiration na kinukuha namin every day. Hindi nga siya madali, hindi lang para sa akin, pero sa lahat. But yung gift ng presence niya, yung wisdom niya, yung pag-guide niya sa amin sa mga lugar na dapat namin gawin at dapat namin talakayin. Tsaka yung feel niya sa home namin, yung happiness, yung joy, yung peace, yung love na just overwhelming. Yun talaga keeps us all going. And yung inspiration namin sa lahat na tumutulong. Kasi minsan feeling natin, na parang tayo lang, or minsan, like ako nung nagsimula, hindi ako marunong humingi. So, the Lord talagang tinuruan niya ako to humbly ask kapag may mga kailangan. And yung sacrifices ng mga pumunta talaga sa mission, tumutulong sa amin. Di lang kasi kami alone, Yeah, maraming hamon. Currently, our hamon is yung electricidad namin. And this is our 12th day na wala kaming electricity. Ang haba na. Yes. And so we have a lot of stinky children. We have a place na we can shower naman down the street. Pero things are a little bit rough. Pero we really believe, naniniwala kami na when the God of the universe is in charge sa iyong bahay, hintay-hintay lang. Dinalagay ni Lord sa mga lugar na kailangan niya. So, ginagawa kaming mas patient ng Panginoon. So, isa yun sa yung current problem. But, yung iba pang problem, yung birth certificates namin, yun yung talagang linalaban
At saka pinakamahirap na trabaho namin as a mission, yung birth certificates. Kasi kailangan talaga siya, pero mahirap siya kapag walang IDs yung parents, walang parental support, walang sa impormasyon, hindi mo alam kung nasan yung magulang mo, yung ganun, yung kung saan lugar. So, yun ang pinakamahirap namin gawain as a mission. Sa interview na to, ginagawa natin on the month na we've had the most. So we've had 7 this month. So on a roll kami doon, and alam namin na si Lord gagawa talaga siya ng paraan to get things done. So, Ma'am, yung mga binanggit po ninyo na inspirasyon, actually, isa na ring inspirasyon yung pagsunod pa lamang ninyo sa Panginoon na gawin itong advokasya nito dahil nagpapakita ito na ang tunay na pagsunod sa Panginoon ay sa kabila ng dami ng hirap o pagsubok na pagdadaanan mo, mananatili ka pa ring matatag, mananatili ka pa ring yung pananampalataya mo sa Panginoon na siya yung nagbigay ng misyon na yan. Sa mga hamon, sa bawat inspirasyon, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung mga partikular lang na pagkakataon na nakita ninyo kung paano kumilos ang Panginoon? It's a great question. Grabe. Nakikita namin si Lord sa lugar na dinala niya. Kung saan niya kami dinala. Nakikita namin si Lord. You know, paglabas mo kasi yung view sa amin, para siyang the most beautiful thing you've ever seen. May guest nga kami, sabi niya, this is $1 million view. Sabi ko, it is. Wow. Para siya 360. Yung rainbows that come palagi, and just yung beauty ng place and yung quiet ng place kung saan pwede silang maging children. Nakikita din namin si God sa yung mga pagsubok na dinadala niya, yung mga tao na dinadala niya para madaanan namin yung mga pagsubok. Nakikita namin si Lord sa sacrifices nila. Sa tulong nila, sa wisdom nila, sa walang takot nilang pagsabi sa amin ng mga kailangan namin gawin. One thing kasi we struggle with, diba, I think parang bilang komunidad is yung indifference, yung parang apathy natin sa mga bagay-bagay. Kasi yung mundo tinuturuan tayo na maging parang navel gazers, yung tumitingin palagi tayo sa pusod natin na kung anong kailangan natin, palaging ganito para sa atin, diba? And tinatawag kasi tayo ng Panginoon na tumingin sa iba. So, kapag walang apathy, kapag parang nadadaanan ng mga tao yung pagiging indifferent nila sa mga injustices na nakikita nila, yung nakikita talaga namin si Lord dun. And diba sinasabi sa James 4:17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. So God tells us here na, diba, kung may injustice, tas meron kang pwedeng gawin na good, like magsalita or mag-advocate or wag isuporta, diba? Pero hindi mo ginagawa, kasalanan yun. So, we see God kapag there is injustice and people speak up. And the courage na people have when they do that. I also see God sa mga children. Minsan kasi nakakalimutan ng many na kapag nasa kariton ka, tas wala kang makain. So, araw-araw, kalakal ka, di ba? Para lang sa kakainin mo. Di ba? Para lang sa ligo mo sa QC. Kasi yung liguan na sa Qmore, 20 pesos yun. So, babayaran mo pa. So, kapag kariton kid ka, sa kain at sa pang-araw-araw mo, nagkakayod ka. So kapag move nila sa amin, at medyo yung katawan natuturuan na may pagkain mamaya, may pagkain bukas, parang nakakonvince na yung katawan na merong pagkain hindi mawawala. Tapos nasa school na sila, so hindi na sila nag-worry dun sa daily need nila. Ang lumalabas yung trauma ng past. So meron akong kid, si Miracle, minsan talagang gumigising siya kasi naaalala niya yung family member niya, yung dad niya. Parang tinatali siya ng noose, tapos binibit siya ng coco lumber. So minsan parang comes back. So
yung trauma na naaalala dahil hindi na sila nagtatrabaho at para sa pagkain nila. Sure na sila sa pagkain. Parang yun yung dinideal natin. So I see God. I see God kapag yung kid ko, like Miracle, tinatrabaho niya yung trauma niya. Hinihil niya yung sarili niya. Sineshare niya yung nararamdaman niya. Nagiging honest siya sa mga feelings niya. Tapos dinadaanan niya yung memories na yun. At inaalay niya pa rin yung life niya sa Panginoon kahit na sobrang sakit yung dinaan. And I see God doon sa grit nila, doon sa faith nila, to shift their life and make it closer to God. Okay, ma'am, nung panahon na nagsisimula pa lang to, nasabi po ninyo parang nag-help lang kasi kayo sa mga homeless dito sa Quezon City, right? Ngayon po, nung lumipat kayo dyan sa probinsya, nagkaroon po ba kayo ng mga plano na ngayon ay nangyayari na? O meron kayong pinaplano na hindi pa nangyayari at inaasahan ninyo na sana mangyari yun sa hinaharap? Yeah. So nung dumating kami, yung prayer namin kay Lord, one room. So we had one parang 100 square meter room. Tapos nakatira kami sa tents. Tapos piece by piece kami nag-construction, i-build namin yun. So right now, yung shelter, 300 square meters. And God's so gracious. And we are praying na tapusin. So there are a few things that we are praying for. Yung isa, yung shear line kasi natanggal yung roof dun sa front section ng kids room. So pinagpa-pray namin yun. We're also praying for to finish the rest of it. Kasi dumadami yung kids namin. And we're also praying for electricity and yung well. So those are the parang more logistical prayers namin. And also, we're also praying for more people that na gustong gawin to. So there's a lot of tutoring na pwedeng gawin ng mga tao. Also, helping us with birth certificates na napakalaking parte ng ministry namin is kunin sila ng birth. And teaching them how to read. Tinuturuan silang magbasa at teaching them skills na kailangan nila in their life. So, nagpa-pray din po kami mga tao na gusto mag-volunteer, di ba? At dumating. And yun yung main things na we're praying for. Pero, di ba, pag kilala mo yung God of the universe, parang secondary lang yun. We're so grateful to God sa binigay niya sa amin. And ilalakad namin with all our faith and all our obedience and all our might, the rest of it back sa kanya. So, if anyone wants to, is interested, interesadong pumunta, at i-contact nyo lang kami sa page. Kahit sabihin mo 1 week ka lang dito, you can get to know the kids, in the beach. And, kahit like tutor lang ng sobrang kindergarten English, sobrang we'd love to have you. So i-contact nyo na lang kami and we can arrange. Ma'am, sa mga kwento ninyo, mga pagsubok, inspirasyon at mula pa nang magsimula itong inyong advokasya, itong mission ninyo, nakita talaga natin yung pagsama ng Panginoon. At sa bawat pagsama na yon, sa maliliit na detalye na nabahagi ninyo, mapapatunayan natin na andyan talaga ang pagkilos ng Panginoon. Hindi lamang yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ninyo dahil sumunod kayo sa kanyang panawagan, kundi yung pagkilos din ng Panginoon doon sa mga kabataan at doon pa sa iba pang mga adults na natulungan ninyo at nabigyan ninyo ng masisilungan. Marami pong salamat, Ma'am Camille Dowling ng Redeemer Homeless Mission. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you. Ito ang pagsusuri. May mensahe ang Kapaskuhan pagdating sa response natin sa mga nangangailangan ng shelter sa ating komunidad. Kung may pabahay ang mga NGO at relocation assistance ang pamahalaan, ano naman ang mahalagang sangkap na tanging tayo lang ang makapagbibigay? Pag-isipan natin.
Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kahabagan at kalinga. Ang mga katangiang ito ay dapat ding makita sa mga tagasunod niya. Sa Isaiah 58 verse 7, ang sabi doon, "Share your food with the hungry and provide the poor wanderer with shelter." Ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga taong walang tirahan ay inyong patuluyin. Si Jesus, siya mismo ang nagpakita ng paano tayo magkaroon ng compassion para sa iba. Sabi sa Matthew 25:35-36, "I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in." Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Kaya ang response natin sa homelessness sa ating bayan, kailangan magkaroon ng compassion sa ating puso. Ayon sa mga sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 6 at Matthew 7, magpakita tayo ng pag-unawa at pakikisimpatiya. Isaiah chapter 1 at Amos chapter 5 ay nananawagan para magkaroon ng katarungan sa ating bayan. Mag-push tayo para sa mga reforma sa polisiya na talagang tutugon sa ugat ng homelessness sa ating bansa. And then of course, practical help. Sa Deuteronomy 15 at saka sa Proverbs 19, nandoon ang mga halimbawa tulad ng pag-offer ng pagkain, ng matutuluyan o masisilungan at financial help kung kinakailangan. Sa ating pagtulong sa mga homeless sa ating bansa, make sure ito ay nakatindig sa prinsipyo ng pag-ibig. Make love the plan. Idalangin nating maranasan ng lahat ang magkaroon ng mauuwi ang tahanan araw-araw, kung saan may biyaya ng pagmamahalan at pagpapala ng kasaganahan. Ako si Heidi Bernardo Sampang, nag-iiwan ng isang mainit na maligayang Pasko sa inyong lahat sa ngalan ng buong pangkat ng pagsusuri ng FEBC Philippines. Ang pagsusuri ay produksyon ng FEBC News and Current Affairs na susubaybayan sa mga himpilan ng FEBC Philippines at sa mga social media accounts nito.